Ako mismo, Dr. A.M. Kartikesan, Senior Consultant Cardiologist at Electrophysiologist, Apollo Hospitals, Greens Road, Chennai. Alam ng bawat isa sa inyo na ang permanenteng pacemaker implantation ay ginagawa sa bahagi ng collarbone para sa mga pasyenteng may mababang tibok ng puso. Ang mababang tibok ng puso o mababang pulse rate ay karaniwang nararanasan ng mga pasyente na lumalapit sa amin dahil sa pagkahilo, paulit-ulit na pagkawala ng malay, panghihina, pagkapagod at sintomas na may kaugnayan sa heart failure. Para sa kanila, napakahalaga ng pagpapanatili ng tamang tibok ng puso para sa sapat na sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Karaniwan ginagawa ito sa maraming dekada sa pamamagitan ng tradisyonal na pacemaker implantation sa collarbone gamit ang 2 pulgadang hiwa sa ilalim ng lokal na anesthesia. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto namin na ang paglalagay ng karaniwang pacemaker ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa puso kapag ang pasyente ay nabubuhay ng mas matagal gaya ng 10 taon, 20 taon o higit pa. Kaya naman, nagpakilala kami ng mas bagong teknolohiya na tinatawag na conduction system pacing kung saan ang parehong pacemaker ay ini-implant gamit ang mas makabagong pamamaraan na tinatawag na leads na inilalagay sa loob ng puso sa isang partikular na lokasyon na mas malapit sa ating sariling electrical system upang ang kuryente mula sa pacemaker ay dumaan sa wire, sa ating sariling electrical wire at mapasigla ang puso. Sa paggawa nito, maaari nating maiwasan ang mga komplikasyon na kaugnay ng pacemaker sa mas mahabang panahon. Iyon ay ang pacemaker-related heart failure na maaari nating mapigilan. Iyan ang bagong teknolohiyang inangkop at ginagawa na namin sa lahat ng pasyenteng may pacemaker sa nakalipas na 4 o 5 taon. Isa pang bagong teknolohiyang inangkop namin para sa matatanda ay ang leadless pacemakers na hindi nangangailangan ng pagbubukas o paghiwa sa bahagi ng balikat. Mula sa singit gamit ang keyhole procedure, maaari nating ipasok ang maliit na kapsula na parang pacemaker at ilagay ito sa puso na tatagal ng 10 to 15 na taon. Kaya para sa matatanda na hindi na akma o kayang sumailalim sa regular na pacemaker implantation, maaari silang sumailalim sa ganitong uri ng pacemaker upang nang hindi na kailangang maghiwa o magtahi ay makapamuhay sila ng mas matagal at walang gaanong problema. Salamat po.